Nanay at tatay, gusto ko po alam ninyo na kung balang araw, masungkit po namin ni Yorme ang corona. Ang koronang to ay hindi po pupunta sa aming ulo. Ito po'y pupunta sa ulo nyo, sa ulo ng mga anak nyo, sa ulo ng mga apo nyo, at sa ulo ng susunod na henerasyon! Dahil yun po ang rason kung bakit kami nandito ngayon. Para sa inyo at para sa Panginoon. Kaya, Manila! God first! Mahal na mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat po. Muli, palapakan po natin ang liwanag ng Maynila, Vice Mayor G. Atienza! At sa mga pagkakataon po ito, mga minamahal ko pong nanay at tatay, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang taong kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang taong tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga sa aking mga nanay at tatay. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Tamagoso. I love you too. May asin pa yun ah. Hi! Hello! Ano, gising po po kayo? Ito yung mga oras na tumitirik ang mga matayo kakasiesta eh. Nantok ba kayo? Medyo malamig lang, ano? Tingnan nga natin kung sino pa yung pinakagising. Tingnan natin ha. Doon sa Kodli, yan, sa balcony. Diyan madalas si JTV. Pagdala niya si Maylin para maka-first base, diyan niya dadalhin sa balcony. Hi! Hello! Malakas. Dito naman, sawa ka na yan, ganda sa gildi. Hi! Hello! May kalalagyan kayo. Dito, salamat. Ako doon, sa gilid. Hi! Hello! Malakas na malakas ka mga lolo-lolo. O, taas ang kamay, taas ang kamay. O, sabay, inat-inat. Ay, magandang hapon. Ay, naku, maraming salamat sa inyo. Mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo-lolo ko. At pinamlakan ninyo ang aming panyaya. Eh, alam ko naman na kayo ay maraming gawain sa bahay. Saka layo yung pang pinagalingan ninyo. Hanggang Bloomington pa yata kayo dito, no? Sa Quintos, Bloomington, Matinias. Kunti na lang, Quezon City na yun. Umabot kayo sa SM Manila. O, boundary na. Malapit na sa Galas. Ako, thank you. Thank you very much. Pero pumanatag naman kayo, mga nanay tatay ko. Huwag kayong mag-aalala. Hindi namin kayo pauwiin ng konsumido. Opo! Alam naman ng tao bayan, pag mag-ahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkapit-bahay, away. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, bati-bati na. Yung magkapit-bahay, kaaway pa rin. Hindi na lang umol. Opo. Kasi mabigat ang tagubilin ko sa Yorme's Choice. Sabi ko sa kanila, hoy, umayos kayo. Yung utaw, binigyan na kayo ng panahon, ng oras. Huwag niyo nasayangin. Kung kayo'y first time natatakbo, sabihin niyo na lang kung ano ang gagawin niyo. Kung kayo naman ay eleksyonista, sabihin niyo sa taong bayan kung ano ginawa niyo sa loob ng 3 taon.
At pagdating ng araw ng paghuhukom, hayaan natin ang taong bayan ang mag-desisyon. May namusulit pa sa inyo dito. Buti naman. Kasi kundi, umuulog ko si Roque Bagay dito. Kasi ingit na ingit po yan kay Chia Jessa. Kasi pag bumababa ng entablado si Chia Jessa, naingit siya. Hindi siya makapaba, may gout to eh. Eto pa, yung Bombay, ganun din, may gout din. Kaya magkatabi po sila dalawa. Tay, kamusta kayo? Di salamat sa Diyos. Opo, alam niyo kung minsan sa buhay, paggising natin sa umaga, parang ikinikipit balikan na lang natin yung paggising sa umaga. Pero sa totoo lamang, bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos. Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Lahat tayo, kasama kami. Takot na takot tayo, baka tayo magutom, o baka tayo mamatay sa infeksyon ng COVID-19 noong panahon ng pandemya. In fact, kahit sa loob ng bahay, nangangamba tayo. May humaching lang, aching, ay may COVID. Tama po ba? Kaya salamat sa Diyos, ano't anuman ang ating hirap na pinagdaanan o pinagdaanan noong panahon ng pandemya, at ano't anuman ang mga pagsubok na kinakarap natin sa kasalukuyan, salamat sa Diyos, ito nasa SM Manila tayong lahat. Buhay tayong lahat. Dahil habang buhay, may kaya steady na kayo niyan, mga nanay. Wala kayong maririnig na mga panira dito. Wala. O masasakit na salita. Because this is not about us. This is about you and your children's future living in the city of Manila. Tay, malulutol ako. Tatanong ko lang kayo. Bakit po ba kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Easy. Puso nyo nakatikit lang yan. Kaya ko lang naman yan naitanong. Siyempre, nangangamba din ako. May bakit? Dahil kasi, yung mga nangaupo, mga alaga, opo, for almost 20 years, inaruga ko yung mga yan. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny. Alam niyo yan. Hindi ko yan kinupli. Hindi ko yan tinanggi. In fact, in my own little way, inaruga ko yung kanyang mga anak. Tingnan po natin. Kung totoo ba. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Dennis Lacuna. Nakaupo. Lane Lacuna. Nakaupo. Asawa ni ate. Si ate. Ilan sila? Happy. Masaya ako. Masaya ako na yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi, ay hindi naman ako para maghusga. Taong bayan na maghuhusga. Tama po ba? In fact, isa sa itinatangos natin ng ilong o ipinagmamalaki natin kaugalian bilang isang Pilipino, hindi lang batang sa Palocan, hindi lang batang Manileño, kundi bilang isang Pilipino, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw ng at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? Nay, tay, tingnan po ninyo. Maghanap lang po kayo, kahit isa lang,
na dumagoso sa City Hall. Bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob, isinantabi ko muna mga anak ko, inuna ko yung mga anak ni Boss. Now, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Pilipino ko. Ganun talaga tayo. Why would I change to misgiving from the misgivings of others? Kasi, bakit kailangan baguhin ko sarili ko sa katigasan ng leeg ng ibang tao? Diba? Talaga ganun eh. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit po? May utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, malamang sa hindi, wala rin naman ako sa kadalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Taong bayan sumisigaw na bumalik ka na, ako sinigawan, huwag ka na bumalik! Napanood nyo? Napanood ko din eh. Nagulat ako. Para akong asawang inimpake ng maleta ko, tinagis ako, huwag ka na bumalik! Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit nila kailangan pa ko na maging desisyon ng taong bayan? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto na yan. Pag-aari yan ng taong bayan. Ang katunayan, empleyado lang kami ng mamamayan. At ang kontrata namin ay 3 years. Tama po ba? Pagkatapos ng 3 years, babalik ka sa taong bayan. Mag-uulat ka. At pag sinabi ng taong bayan, approve! Renew ka for another 3 years. At ang katotohanan din ng buhay, ang isang leader, kapag naging mabisa sa kanyang tungkulin, ipopromote pa siya ng taong bayan sa mataas na posisyon. Tama po ba? Katulad ng akin, ako'y nagsukumpisa 23 anyos. Konsihal, 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos mga taga-district 1, 2, 3, 4, 5, at 6, ginawa ninyo akong Vice Mayor. Vice Mayor. 9 years. Finish or not finish, pass your paper. Tapos ginawa ninyo akong Mayor. Hindi nagagalit. Ba't ba sila magagalit? Isa totoo lang, ba't hindi naman magdaramdam ang puso ko? Wawaglit lang ako na wala. Iniba-iba na nila. Ang buong akala ko, di ko alam kung akala nyo rin. Na kung ano yung nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Iwawaglit yung pinagubago na. O halimbawa, partikular na pinagdaramdam ko patungkol sa programa ng senior citizen. Tingnan natin, ha? Mga nalagdala ko, di po ba tayo may pension buwan-buwan? Tama mali? At ang bigayan ay every quarter. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo. Mali yun. Mali yun. Tingnan nyo, ha? Tay, alalahanin natin kung paano ko sinimulan yan, ha? Dahil, wala pa naman kayong Alzheimer's. Wala pa. Kasi iba sa inyo dito, parang inabot pa si Mayor Lacson. Sige, Villegas na lang. Anong ibig ko sabihin? Sa hinaba-haba ng pamumuhay ninyo sa Maynila, marami na nagdaang mayor. For the first time, bumoto kayo ng batang mayor. First time. Kasi ang binoboto ng mga taga-Maynilang mayor, lagi yung konti na lang ang birthday. Totoo naman. Because of practicality, experience, and so on and so forth. But you gambled. You took the risk of electing a young
mayor. At yung batang mayor na yun, nakapag-isip ng programa sa senior citizen na mayaman, middle class, mahirap, may sakit o wala, importante o hindi, lahat ng senior citizen may pension buwan-buwan sa lungsod ng Maynila. Tama po ba? Anong sabi ko? Nay, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Tama mali? Sabi ko pa, Nay, pag hindi mo nakuha yung first quarter, second quarter, pagdating ng third quarter, triple ka. Tama mali? Ano pa sabi ko? Nay, mga lolo ko, pumanatag kayo. Pag hindi nyo nakuha yung January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Lubi-lubi. Febrero. Ganado kayo. So anong ibig ko sabihin? Yung mga matatanda, panatag na panatag. Bakit? Pag hindi niya nakuha ang mong taon, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig siya. Kung dalawa na silang matanda, 12,000. Kung tatlo na silang senior citizen sa bahay, 18,000. Panatag na panatag siya. Eh ngayon, ano nangyayari? Eh unang-una, hindi naman mahulaan ng mga matatanda kung anong araw ng payout. Tama mali? Kaya alam mo naman ng mga matatanda, malalapat ang dugo niya. Maaga nagigising yan. Sa nervyos, pagkagising sa umaga, saan yan pupunta? Chairman, balita. Wala pa, Nay. Sawi, uwi. O, tulog ulit. Pagising ulit sa umaga, saan naman pupunta? Uy, Chairman, ano na? No, wala pa. Eh, mamalas-malas mo, yung matanda, tinawagan ng apo. Lolo, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Cavite. Lola, namimiss ka na namin. Pasyalan mo naman kami dito sa Bulacan. Yung pobre matanda, walang nagawa. Apo yung tumawag eh. 2 days after, bumalik ng Quintos. Chairman, ano na? Naku na, nagkabigayan kahapon, wala ka. Yan nga. 500 piso, papahirapan pa natin. Sa totoo lang ako, real talk ha, marami naman sa inyo dito may 500 eh. Totoo lang. Kaya lang, alam mo yung itinatangos mo lang ng ilong sa inabahaba ng panahon ng paninirahan mo sa Manila. Marami nagdaang mayor. Ang tagal mo na nagbabayad ng amilyar. For the first time, ngayon ako nakatanggap, ay, may halaga pa pala ako. Ay, may bilang pa pala ako. Ay, mahal pa pala ako ng gobyerno. It's not the money. It's not the amount. It's the act itself. Sa totoo nga lang, yung iba nga sa inyo dito, pinagagalitan pa ng anak eh. Ay, huwag ka na pumila dyan ang init-init. Baka may stroke ka pa, 1.5 lang yan. Ako na magbibigay sa'yo. Ang sabi ng matanda, ayaw ko ng pera mo, gusto ko kay Yorme. ₱500. Subukan nyo magka-500, galing kay SM, umuwi kayo sa Matimbas, hindi kayo hamon yung 500. Kaya lang, it's not the amount. With all honesty, yung ikinalulugod na lang ng nasasakupan mo, ay, lahat kami meron. Ay, may halaga pa pala kami. Mahal pa pala kami ng pamahalaan. Ay, tay, totoo ba? Na kapag hindi ka na botante, tanggal ka na rin sa pensyon. Mali na naman yun. Uulitin ko, ha? Paano natin sinimulan? Ano sabi ko? Mayaman, middle class, mahirap, may sakit, o wala. Botante o hindi. Bakit ko inisip, malayo pa
inabatan ko na isama yung botante o hindi. Bakit? Kasi yung matanda, patuloy na tatanda. Tatanda at tatanda, tatanda at magkakasakit. Nagkasakit, 6 na taon na nakahirati sa karamdaman. Dalawang eleksyon ang hindi nakaboto. Tama mali? Tanggal na sa listahan ng botante. Tama mali? Pero buhay pa. Humihinga pa. Tao pa. Mamamayan pa ng lungsod ng Maynila. Dahil sa walang pakinabang sa boto, wala ng pensyon. Wow! Lupit nyo din. Tatanda din sila. Una ko na lang yan. Mauna na sila. Hindi kaya kung inisip, hindi nyo napansin sa Maynila, pantay-pantay, mayaman, middle class. Bakit? Kasi ayaw po makapagbigay, makapaligaya ng isang tao, tapos yung isa nagkarahok, yung isa naiingi, yung isa nalulungkot, nakasasakit ka pa ng damdamin. Hindi mo ka na lang magbigay. Tingnan nyo, halimbawa, asawa mo dati, dalawa kayo, malakas pa, biglang na-stroke. Inalagaan mo. Ipinapakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Inaaruga mo. Dahil wala lang pakinabang sa politika, wala ng programa. Mali yun. Hindi ganun ang pagkukumpleto. Mamamayan yun eh. Kaya nga sinimplihan po para wala nang inggitan, wala nang samahan ng loob, hindi na magkasakitan ng damdamin. Mayaman, middle class, mahirap, pantay-pantay, lahat. Ano sabi ko? Edad at taga-Maynila. Tapos na usapan. Wala nang komplikasyon. Why change it? Nay, tay, totoo ba? Wala na raw yung gatas na issue. Totoo ba talaga? Aminin nyo nga sa akin, totoo ba pinalitan ng stick ko? Talaga? Galit talaga sa inyo. Pinainom ko kayong gatas para lumakas kayo binigay sa inyo diabetes. Tay, totoo ba? Wala na rin yung black rice at brown rice. Alam niyo ba istorya ng black rice? Napagalitan ako niya ng matanda. Sa ikaw, hindi mo na kami mahal. Nagulat ako, matanda eh. Bakit po? Yung binigay mo sa amin bigas, uling pa. Maitim na. Makunat pa. Ang hirap pang lutuin. Siyempre, I have to explain because not all knows that. Sabi ko, Nay, alam mo ba, yan ang pinakamasustansyang bigas at pinakamahal na bigas sa buong mundo. Sabi niya, itim eh. Hindi mo mga sisisi. O Nay, Tay, totoo ba yung cake naging cupcake? Totoo ba talaga to? Hindi niyo ako sinacharot? Talagang lumiit? Tapos nawawala na rin daw? Talaga? Alam mo, Nay, napaka-ironic. The irony of the situation. Bakit? Bakit ironic? Lahat ng ginawa ko na yan, kasama ko silang gumawa. I have to give credit. Alam niyo naman, basta yung credito, sinishare naman natin. Hindi ko naman magagawa yan ng ako lang eh. Kasama ko sila nang gumawa yan. Alam nila ang ibig ko sabihin. Alam nila ang nasa puso ko. Alam nila ang nasa isipan ko. Kung bakit ang parang spoiled na spoiled yung mga senior citizens sa Manila. Alam nila yun. Bahagi sila nun eh. Alam niyo ba kung bakit kayo parang spoiled na spoiled? Alam niyo kung bakit? Kasi konti na ang birthday ko. Bakit pagka-birthday ang pinag-uusapan, nagigising ka doon na? Huwag kayo mag-alala doon. Unaon na lang yan. Okay, lahat yan. Parang namumot na kayo. Kumain na ba kayo? Ha? Nagugutom na kayo? Taas kayo mga nagugutom na? Taas ang kamay? Gutom na kayo? Nay, huwag kayo mag-alala. Pilipas din yan. O sige, umuwi kayo.
buhay. Ngayong araw man lang ito'y mapusog kayo ng pag-asa. Sa pag-asa man lang mapusog kayo. May awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko ang lahat na nawala sa senior citizen. Talaga ba tulog na kayo? JTV! Baka naman. Nay, tay, sabay-sabay nga tayo. JTV! Baka naman. Paglabas si JTV, hilaw. O Nay, pangalawa. Totoo ba na kapag magpapacheck up sa health center, kailangan mo pa ng online schedule? Wow! Sosyal? Ano, UST? Doesn't make sense. Why change it? Nay, tay, I have to give credit again where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko pwedeng akuin na panahon ko lang, pati panahon ng mga sinundan ko, panahon ni Era, ni Alfredo Lim, ni Lito Atienza, ni Mel Lopez, ni Bagatching, ni Villegas, ni Lacson, lahat na nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila hanggang mapasa akin. Ang taong bayan pagpupunta sa health center, 1-2. 1-2 sama. Anytime na gusto mo magpa-check up, magbabaka sakali ka sa health center. Anytime na may reseta ka, ipagpapaka sakali mo sa health center. Tama, mali? Alam nyo, Nay, yan yung mahalata na ang leader, hindi niya nauunawa ng katayuan ng kanyang nasasagot. Bakit ko nasabi yun? Sakyan natin. Online schedule. Una, anong kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Libre ba cellphone? Wala. Oskas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Oskas ka. Pangatlong pinakamalupit, hindi ka marunong mag-online. Nay, anong pangalan niyo, Nay? Nay, anong pangalan niyo? Nanay Belinda, halimbawa lang to ha, hindi ito mangyayari sa iyo. Sample lang, just for the sake of conversation. Halimbawa, si Nanay Belinda, isang araw, hinahapon. Ako, dali mo nga ako sa health center, hinahapo ko, magpapacheck up ako. Ano sagot ng ako? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Belinda? Paalam na. I love you, Nay. It doesn't make sense, eh. Why change it? Palalalain ko pa sitwasyon. Pinakasimple na sa lahat, magpapabibi ka lang. Kailangan mo online schedule pa. Eh, by the time mangyari yun, inatake ka na. Hindi totoo. Tama ho ba? It doesn't make sense. Why change it? Tay, nang madali ang usapan. Kaya ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Ang una kong ibabalik, yung bakuna laban sa pneumonia. Naalala niyo ng bakuna ko dati? Yung bakuna sa flu. Ibabalik ko ang metformin at losartan. Ibabalik ko ang vitamin C sa matanda, yung vitamin C sa bata. Ibabalik ko yung vitamins iron and calcium. Bakit po? Para yan sa nagbubuntis na ina. Dahil ang isang ina nagdadalang tao, kailangan niya ng iron at calcium. Ibabalik ko yung bakuna sa sanggol. Totoo ba wala na rin yung bakuna sa baby? Totoo? O lahat yun, ibabalik ko. At higit sa lahat, ibabalik ko yung magaang na sistemang nauunawaan and accessible na health center sa lungsod ng Maynila. Pangatlo, pero kayo ang sasagot nito kasi nangako ko sa inyo walang siraan. Kaya ako may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo dito. Pero pag sa akin kasi nanggaling, bias. Bakit?
May kalaban ako sa politika eh. Wala naman ako sasabing katino ba sa kalaban ko. Tama po ba? Pero kayo may napapansin. Hindi ko alam kung napapansin nyo dito. Nay! Malulotol ako. Napapansin nyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? What happened to us? Bakit naging 5-5 ulit ang tumpukan ng basura ngayon? Nay, you know better than me. Historically. Why? Bata pa ako, alam niyo na to. Dati meron tayong Mayor Mel Lopez. In 1992, you opted to vote for Alfredo Lim. Anong issue? Basura. Nagkalat ang basura. Then Mayor Lim took over of the city. Ano yung tinatag? Lionel. 1992. Tumino ang koleksyon ng basura. Pumanatag ang buhay ng tao sa suliranin ng basura. 6 years after natapos si Mayor Lim, naupo si Mayor Lito Atienza. Nirenew yung Lionel. 9 years ni Mayor Lito Atienza. Maayos ang koleksyon. Walang problema sa basura. Natapos ang termino ni Mayor Lito Atienza. Bumalik si Mayor Lim. 6 years. Bumalik pa rin ang Lionel. Panatagal ka. Wala tayong nagiging problema. Naupo si Era, 1 taon, tinanggal ang Lionel. Ano sumunod? Basura. Then, nanalo ako. Ibinalik ko Lionel. Umayos ulit ang koleksyon ng basura. Itinuloy ni ate, umayos din naman ang koleksyon ng basura. Eh bakit ka tinanggal? December 31. At papalitan mo ng bago. Ano nangyari noong January? Exactly. Sabi ko, alam na alam ni tatay. Baka may alam sa gobyerno si tatay. That's my point. You don't change things that are working. In fact, you innovate. You escalate. If it is working, pinalalawak mo, pinalalaki mo, inaayos mo. You don't change things that are doing very well. Now, pinag-practicean tayo. Anong pinadala sa ating truck? Panghakot ng buhangin. Hindi makakapasok sa eskinita, sa looban, sa kanto na lang pinatakamaran pa. Ang taas-taas, ibabato yung basura. I mean, real talk tayo. Alam niyo ba kung gaano kabigat ang issue ng basura? I'm going to tell you straight. Ang issue ng basura, walang pinipiling edad. Walang pinipiling katayuan sa buhay. Dahil ang sanidad nagdudulot ng sakit sa tao. Ibig sabihin, sanggol o matanda pwedeng magkasakit sa basura. Why do we have to change it at the expense of our people? Ayun, 5-5 basura. Tumpukan. Sanay ng tao eh. Alam na ng Lionel yung gagawin for almost 30 years. Kabisado nila ang Maynila, nakapapasok sa Oblo. Don't fix that ain't broken. Nga. Yang basura. Nay, lalabing 7 lang ang LGU sa NCR. Tingnan nyo pang ilan tayo. Saan galing yan? Kay Yorme? Hindi po. Philippine Statistics Authority. Anong ibig sabihin? For the past so many years after I'm gone, our economic growth declined. Nung binoto niyo akong mayor, we are number 16. Before I left, we became number 3. Kasiyasiyasat po yan. You can check on COA, you can check on other things, other government things. Ito, 17 out of 17. Madalit salita, nasa pundilyo na naman tayo. Talo pa tayo ng Pateros. Yung Pateros, hindi po yan syudad. Munisipyo po yan. Ang tinda, itlog, penoy at balot. Tayo'y kapitolyo ng bansa.
Nay, kung dito tayo kulelat, o dito naman number 1 tayo. Sa krimen. We are now number 1 in crime index in the entire Southeast Asia. Not Philippines, but Manila. Tingnan niyo po yung mga syudad dyan sa Southeast Asia. May iba pa dyan Philippines. Tingnan niyo. Ito, ang tanong, Yorme, numero lang yan. O di tanongin natin ang taong bayan. Nararamdaman niyo ba, nagbabalikan naman ng mga talongges? Patayan, snatching, broad daylight, nangaagaw ng bag, nakasarado yung kotse. Solvent boy sa Espanya, 5-5 na naman. Ito pa, masakit. Gabi, ang iingay ng mga nagmomotor. Yun. Parang walang gobyerno sa Maynila. Pataya, droga. Nagbalikan na naman. Tay. Naalala niyo nung araw. Modesty aside. Nung araw, nung panahon ko, di ba may gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo? Na ang gobyerno ay halos hindi na matulog sa lungsod ng Maynila. Naalala niyo? Naalala niyo ba ang gobyerno mabilis kumilos? Ano? Gusto niyo bang ibalik yung gobyernong mabilis kumilos? Gusto niyo bang ibalik yung gobyerno habang kayo natutulog, panatag kayo, alam niyo sa labas ng kalsada ninyo, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila? Then, Tay, help me make Manila great again. Pangapat at panghuli, para uwi na. Narin ako. Pizza lang ako eh. Umira lang ako dyan sa Coldly. Hindi, pero ito yung pinakamahalaga. Okay, bakit? Usapin ng pera ng taong bayan. Mahalaga yun sa inyo. Dapat lang. Pera nyo yun. Tay. Nakalulungkot isipin. Yung mga dati kong kasama, panay ang puri sa akin ng araw. Papuri rito, papuri ron, papuri rito, papuri ron. Ngayon, ako na ang pinakamasama sa paningin nila. Anong sabi? Si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yun? Narinig ko rin yun. Sinabi ba ni Leo? Napanood ko din eh. Ano? Gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Gusto niyo bang marinig ang sagot sa akin mismo? Dapat din. Why? As a matter of universal rule, leaders should own responsibility. Madaling salita, kapag may ginawa kang bagay sa nasasakupan mo, panindigan mo, akuin mo. Huwag kang magtuturo ng kung sino-sino. Sisi dito, sisi doon, sisi dito, sisi doon. Hindi. You have to own it. Why? Hayaan mo ang taong bayan ang magdesisyon kung ang ginawa mo sa kanila ay tama ba o mali sa puso nila. Tama mali? O ngayon, real talk tayo. Tay. Taas ang kamay ng may anak dito. Abay, hindi ba sige talaga pa? Baka talaga na apo nyo. May anak kayo. May pamilya kayo. Tay. Kapag walang makakain ng pamilya nyo, gagawa nyo ng paraan. Wait. Hindi nga. Sigurado kayo? Pinaraos nyo? Totoo ba ang kasabihan na ang isang ina o isang ama o isang magulang
Susumo mo na lang. Bibigyan mo pa sa akin. Totoo? Gagawin nyo ang lahat. Makaraos lang ang pamilya nyo. Ikakawin nyo. Yun din ang ginawa ko. Bilang ama ng lungsod ng Maynila noong panahon ng pandemya. Tay, when you elected me in 2019 as your mayor, wala kayo narinig sa akin na sinisikoy na karaan. Wala. Ni isang araw, ni isang beses, na walang iniwan sa akin pera, wala. Nagbubol kagad ako. Bakit? Bumoto na kayo ng mayor eh. Dinoto nyo na ako eh. In fact, hindi nyo naman binigay sa akin yung mayor ng kusa. Hiningi ko. Hiningi ko muna sa inyo, binigay nyo sa akin. Ibig sabihin, ginusto kong maging mayor. Ay, ginusto mo pala eh. Hindi lahat ng responsibilidad, atang-atang mo na. Tama mali? Hindi para magsisi ka na magsisi. Eh kung puro sisi tayo, dapat naging maninisin na lang tayo dahil maraming sisi sa pier. Anong ginawa ko? Pinaliguan ko agad ang Maynila. Bakit? Nangadugyot ang Maynila nun eh. Ang basura nun 5-5. Nilinis ko agad ang Maynila. O tingnan po ninyo ang nangyari. First week ko sa City Hall, nakaapak ako ng tae. And it's literal, not even metaphor. Paglabas ko, ano sabi ko sa mga tao sa City Hall? How can I govern and ask the people, uy, linisin niyo ang mga bakuran ninyo. Linisin niyo yung tapat ng bahay ninyo. If we, here in City Hall, maraming edyas. Nilinis ang Maynila. Ibinalik ang kalsada sa taong bayan. Nadaanan ng Recto. Nadaanan ng Blooming Creek. Nadaanan ng Wanluna. Nadaanan ng Soler. Ang Carriedo. Muntik, muli, ibinabalik ang kalsada sa taong bayan. In fact, pakisiyasan po ninyo ha, yung ginagawa natin pagsasayo sa Maynila, naging DILG Memorandum. Ano ibig sabihin? Yung ginagawa pagsasayo sa Maynila, gustong ipagawa sa buong Pilipinas. Naging huwaran tayo bigla in a short period of time. Sumunod, anong ginawa ko? Kinausap ko yung Filipino-Chinese Chambers, American Chambers, Makati Business Club. Ano sabi ko sa kanila? Bumalik na kayo sa Maynila, patawarin nyo na kami. Bakit? Kasi gusto ko magkatrabaho. Ang tao, in fact, I went further. O sabi ko sa McDonald's, Jollibee, uy, bakit sa Japan, yung mga senior citizen pwede pa magtrabaho? Bakit dito hindi pwede? Ano nangyari? Sa Jollibee nakapagtrabaho senior citizen, PWD, sa McDonald's, sa Shakey's, and so on and so forth. Umaangat na tayo. Our crime rate did not slide. It dropped. How? Simple lang. Ano sinabi ko sa mga kriminal? Nasa Facebook Live ako, paano ko sila in-address? Sabi ko, o kayong mga talonges, kayong mga kriminal, hindi ko kayo mapipigilan gumawa ng krimen. Kung yung nanay, tatay ninyo, hindi kayo mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya? Anong ginarantiya ko sa taong bayan? Sabi ko, kapag dito ginawa ang krimen sa Maynila, ang ikamamatay ng kriminal, puya. Bakit? Hindi ko sila patutulugin. Hahanapin natin, kakalawin natin. Anong ginawa ko? Kinalawit natin sila, hinarap natin sila sa husgado, at pinasok sila sa hoyo. Eh bakit ganun ang approach ko? Opo, dahil doon takot ang kriminal. Ang kriminal, kaya pumapatay ng lesbo. Dahil pag napatay niya yung lesbo, magkakabalbon siya sa biktim. Pero pag siya naman na napatay ng lesbo, tapos na ang paghihinagpis niya sa mundong ibabaw. Tapos na kaya ayaw makulong ng mga kriminal. Bakit? Sa loob ng kulungan, sa loob ng hoyo, may puto, may lisa, galis-aso, alipunga, tulok, TV, luga. Yan ang buhay sa loob ng kulungan na ayaw mangyari sa isang kriminal. Ba't ko po alam? I grew up with them. Alam ko kung ano ang kahinaan ng mga tologis. Kaya ayaw, ano nangyari sa atin? Ano naging epekto? Umalis sila sa Maynila. Our crime rate died.
literally died. Virtually, nobody wanted to commit crime. Lumilipad na tayo. Umaangat na tayo. Paglipad natin, boom! Nabangga tayo. Ano po yun? Magkapandemya. Ano? Paulaan ko ba magkapandemya? Anong epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Nino? Ng Pilipinas? Hindi. Ng Maynila? Hindi. Ng buong? Walang ekonomiya? Walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza, walang pizza, walang chicha. Tama ba rin? Anong ginawa ko? 3 months. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Sa City Hall ako natutulog. Ni Dungaw. Tanungin nyo, si Wardy. Yan. Yan ang mga bisita ko sa opisina. Hindi, ni Silip, hindi. Bakit? Nangangamba ako eh. Bakit? 2 milyong bibig. Umaasa sa kanyang pamahalaan. Oh, ano sabi ko doon sa Facebook ko? Nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong magalala, huwag kayong matakot. Pag ako wala nang may bebenta, nakita nitong relo na ito, ipatata sa kutukit tambunting, makaraos lang tayo. Sinabi nyo yun eh. On a metaphor way, in a metaphoric way. Why? I'll do my best. Ano nangyari? Ano naging epekto? Nay, kayo na mga nangabuhay dito. Kayo. Dahil yung iba, wala na eh. Nadali ng COVID eh. Pero kayo ang mga nasa SM ngayon. Kayo, testigong buhay. At least, kaya natin sabihin sa buong Pilipinas o sa buong Metro Manila, sa Maynila, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama ba rin? Tama. O, kumpara ko sa ibang syudad na mas mayaman sa atin, ano pinamimigay? Plastic, alam mo, may sunog. Sa Maynila, hindi. Naka-food box. Bakit? Inabatan ko eh. Inabatan ko yung posibleng epekto sa buhay ng tao. O nakaraos tayo. For 8 months of that year, may food box tayo. Tayo lang. Ipinagtampo ito ng mga mayor sa akin. Bakit? Tanging syudad lang ng Maynila ang nakabili ng sarili nating bakuna sa COVID-19. 500,000 doses. Nobody except Manila. Kaya nga tayo na una napapunahan, di ba? Tayo pinakamabilis na napapana. Bakit? Eh gusto ko ng proteksyon ng dagat ng mga taga-Maynila. India nakakaubusan ng oxygen. Pilipinas nakakaubusan ng oxygen. Ang Maynila, sa Santa Ana Hospital, bodeg-bodegang tangke ng oxygen para sa COVID patient. Tayo may remdesivir. Tocilizumab, molnupiravir. Dang-dang libo ang halaga ng isang gamot na yun. Mabuhay lang yung pasyente may COVID-19. Ubos ang ospital, St. Luke's, Chinese General, UST, wala ng hospital bed capacity. Ang Maynila, in 52 days, less than 2 months, nakapagtayo ng Manila COVID-19 field hospital. Habang sa kanan, kinakaharap po yung pang-araw-araw na gutom at takot ng mamamayan. Sa kaliwa, nagpapigil ba ako sa pangarap ko para sa inyo? Hindi nyo man nabutin, kundi para sa anak ninyo? Hindi. Nangako ko noong 2019 eh. Ano sinabi ko? Gagawin ko to. Gagawin ko yan. Sa totoo, the lamest excuse that I can do, pasensya na kayo ha, hindi ko nagawa dahil pandemya. Pero hindi. Hindi. At hindi. Bakit? Habang may pandemya, tinatawag, condominium 1. Condominium 2. Condominium 1. Pasay Community. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Lahat na itayo, na itatak. Ang nakalulungkot isipin,
Noong isang linggo, yung kabila, pinamigay na nila ang Pedro Hill at San Sebastian residence. At ang sabi nila, sila daw ang may gawa. Nung nagawa, inako na nila. Pero yung pinapagawa, kasalanan ko. Yung utang, ako may kasalanan. Yung kapakinabangan ng tao, sila daw ang may gawa. Ay, kung yun ang gusto nila sa buhay, then so be it. Matatanda naman na kayo. You should know better than anybody else. Tay, ginawa, Rosauro Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned, pinakamalaki, pinakamodernong public school. And I guarantee you, not only in Manila, but the entire country located in Sampaloc, Manila. Tay, nung umalis ako, nangangalahati na ang Magsaysay High School. Tapos na 3 taon, hindi pa rin tapos ang Magsaysay High School. Ayan, hindi naman pwede magsinungaling yan. Tay, lahat nangyayari yan. Itinatag Paseco Hospital. 3 years ago, ininaugurate ko. 3 years after, hindi pa rin bukas. Tanong niyo po sa mga taga-Paseco. Kaya sila nilagyan ng hospital. Para hindi na sila tatayo. Tay, itinayo. Bagong ospital ng Maynila. 10-story fully air-conditioned public hospital na may MRI machine, na may CT scan machine. Ang tanong, nakagamit na ba kayo nito? See? That's hundreds of millions of your money, not mine. Pera nyo. Bakit ko gustong-gusto yan? Hindi nga magagamot yung pasyente pag hindi na-diagnose properly. Kaya nga kailangan ni CT scan, kaya nga kailangan ni MRI. Kaso wala ka pa binibiling gamot, hindi ka na magamot Bakit? Ang mahal ng MRI, ang mahal ng CT scan. Tama, mali. Ba't hindi mapakinabangan ng tao ba yan? Sila doktora o hindi. They should know better than me the value of this facility. Tay. Ano yan, drawing? Ano? Yorme! Kanino ka ba namutang? Sagot, sa gobyerno. Ang labo mo naman kausap, Yorme. Amerika namutang ng pandemya. Pilipinas namutang ng pandemya. Maraming bansa namutang ng pandemya. Maynila namutang sa gobyerno. Opo, tanong, sino may-ari ng Land Bank of the Philippines? Gobyerno. Sino may-ari ng DBP? Gobyerno. Madaling salita, mga nanay ko dyan sa balcony, tatay ko, dyan sa Cordley, inumuestra ko. Itong ulo ko, hanggang paa. Yan ang buong gobyerno. May 2 bulsa. Isa sa wakali, isa sa nangka. Sa kaliwa, ano meron? National Government Financial Institution. Ano na sa loob? Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines. Siksik-liklik ang pera ng gobyerno. Bangko ng gobyerno pag-aari ng tao. Sa kanan, City of Manila. Allows. Ano ang ginawa ng ama ng lungsod ng Maynila? Tumukod sa kaliwa. Nilagay sa kanan para makaraos ang batang Maynila. Ano? Sino nagpalitan ng pera? Gobyerno? Gobyerno. Sino nakinabang sa pera? Ayun na ba'y mali? Mali! Mali daw yun. O sige, kung yun ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun It cannot be approved without their approval. It cannot be done without their approval. Oh, bakit ng araw? Tama. Nakikita mo pa nga sa food box, paganyan-ganyan pa. Ngayon, lahat yun mali. O ngayon naman,
ma'am, nay, tay. At least ito po sa harapan ninyo. Kung yun ay mali, pagbabayaran ko sa inyo. Ito po, pako niyo ako sa krus. Pero paninindigan mo yun. Bakit? Ama ako eh. Ina ako eh. Ganun talagang magiging magulang. Iraraos mo ang pamilya mo, ang nasasakupan mo. That's how you do it as a parent. O ngayon, at least, isa lang masasabi ko. Sa inyong lahat ngayon, at least matamos ang ilong ko. Makapaglalakad ako sa Espanya, sa Quezon, sa Blumentritt, hanggang Blumentritt Extension, hanggang Matimias, hanggang Galas. Bakit gusto nyo mapunta ako ng Quezon City? At least, isa lang masasabi ko. Salamat sa Diyos. Ito na yung lahat. Nakatabi tayo. Kaya nay, pwede ba makisuyo sa inyo? Pwede? Total, matatawag din naman kayo doon. Napatawag na kayo. Akalain mo na ako na sayang. Meron ba naman ako ipipiling sa inyo? Oo, kasi ipipiling ako eh. Ipipiling ko sana na kapag kayo pinatawag na, ang sasabihin ng utang, 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 utang. Sana pasasabi ko eh. Oy, may pinasasabi si Yorme. Mag-series na raw kayo dyan. Si Yorme na lang magbabayad ng utang. Kapatawag na kayo? Yung iba? At least, dalawa na napakinggan ninyo. Eh, kayo na magkwenta. Sinong si totoo? Meron pa ako nakikita, tapat at totoo. Wow. Wow. What a word. Oh. Oh, tay. Oh, ito na. Ang mahiwagang tanong. After everything said and done, ito po ako sa harapan nyo ngayon. Matanong ko po kayo, gusto nyo pa ba akong bumalik? Ako mo niya, sinacharot-charot nyo lang ako. Ha? Talaga, gusto nyo akong bumalik? Hinga. Taas ka kamay na gusto ko. Talaga? Promise? Next month? Mamatay man sila. Hindi, biro lang yun. Hindi. Ayaw ko kayo madisgrasya, kayo kausap ko eh. Kaya kailangan lumabot kayo sa mayo na eh. Mag-insure tayo. Sige, tay. O, babalik na tayo. Huwag na kayo mag-alala. Yawa ang Diyos. O ngayon, bilang kahuli, pwede ba akong mag-request ng isa? Why? I always try to be reasonable to each and everyone. I may not be right all the time. Si Jesus lang lagi ang tama. Ako eh, tao rin. Pero ako lagi, pag nakikipag-usap sa tao, kwentas klaras. Ano ang obligasyon mo bilang mamamayan? Anong obligasyon ko bilang tao ng gobyerno? Ganun naman ang pagsama eh. Kaya meron lang ako sa request. Isa lang. Yung iba, hayaan nyo na. Hayaan nyo na. Ibigay nyo na sa akin. Kasi ang pakiramdam ko, ito po hindi factual ha. Don't take it as a fact. But based on my experience, pakiramdam ko lang, mukhang wasak na yung gobyerno ng Maynila. Mukha lang. Why? Why would I assess that way? Eh kung yung basura nga, hindi nyo makakolekta, gobyerno pa. Basic among the basic yun eh. Tama mali? Gusto niyo bumalik yung mabilis na gobyerno? May sikreto yun. Kailangan ko ng kasama. Pwede mag-request straight? Ay! Mag-ingat kayo na sagot. Mamaya, baka politiko din kayo. O PM. O promise me. Ngayon, kayo na nangangako, hindi na kami. Straight? Uy, mga taga-Sampalok, sisingilin ko kayo. Tapos ang eleksyon, bibili ako ng dibidendaso. Bubuksan ko yan, titingnan ko. Prueba. Ba? Nagtotoo? Yung mga taga-Sampalok? Straight? O, after election, ako naman ang sinilin niyo.
Promise? Doc Albiron. Hindi tao, hindi hayop. Aray Belinda? Bagay! Robby Bagay! Robby, sampol naman. Joke lang, oy. Joke lang. Ang ating bunso sa Sampaloc, Eunice Castro. Attorney Lady Quintos. At kung tayo may bunso, meron tayong Antigo. Bunso, Antigo. Rino Tolentino. Kompleto na. Kumpleto na kayo. Ha? Meron pa? Ha? Ay, may Bombay pala. Kapag agad-wait, sa Bombay kumakapit. Ay, magaling na po siya ito. Lagi nasa opisina ko to, nung vice mayor ako, tsaka nung mayor ako. Malakas ang loob nito. O kasi nung pandemic, galing nga sa city hall ako natutulog, maghapon, magdamag. Sila yan, sila Warty, sila JTV, yan, si DJ. Nadala na ako ng chicha niyan. Hindi natalaw nila ako. Malakas ang loob nito, kaya lang pareho na silang paa ni Romy. Boss yan, DJ Pagachin! Buti na lang. Ang gout ko po, nandito pa lang. Ikaw, Warning, gouting ka na rin, ano? Sige, biro pa. Anay, tay. Ito naman, ha? Kamang na kayo. Tayo naman, ang maganda sa Sampaloc, tinatapos lagi natin yung binoboto natin congressman. In fairness naman sa inyo, no? Talagang tinatapos nyo. Tapos, bumoboto kayo ng iba. Tama, mali? Nay. Ito, ang pangalan ko, Joel Villanueva. Malapit na. Iba. Iba naman. Ang ating congressman, JTV. Kung sa baranggayan, pupusugin tayo sa... Ay! My dear, yun. Request ko sana ako. Okay. Huwag ka mag-alala. Steady ka lang sa Gedli. Walang number. Try mo yung number. Contact number. Palagyan lang, please. Ito naman, Vice Mayor ko. May asim pa. Kung alam na yung yan, aquarents na po yan. Ay siya, graduate ng Lasal. Political Science. So she knows. She understands the parliamentary procedures. Kasi yun ang pag-aaralan mo sa political science. At siya naman aral din sa kanyang ama. Kaya matagal na vice mayor yung kanyang ama. Hindi alam niya magiging presiding officer. Siya po ay graduate ng Lasal. Daig ko po siya. Ako, graduate po ako ng Ateneo. Ateneo de Tondo. Ang ating Vice Mayor, Chi Atienza. Straight? Naalala niyo ba mga pangalan nila? Baka makalimutan ninyo. 100 araw pa yun. Today is the 100th day before bago ang pag-uukom. Tay, pasimplihin na lang natin pagdating ng araw ng pag-uukom. Dalawang grupo lang naman pagpipilian ninyo. Dalawa lang yan. Unang grupo, Yormes Choice. Matamis. Kabilang grupo, Ladies Choice. Kayo po may sabi ng video. Kayo may sabi niya, ayaw ko talaga negative. But anyway, Yormes Choice tayo sa inyo. Sa inyong mahal sa buhay. Kapag-anak, buong ka, Yormes Choice. Tapos na po, uwi na. Nakusuloy ba kayo? Maraming salamat sa inyo. Mag-iingat kayo pag-uwi. Para hindi natin makalimutan yung Ladies' Choice. Bigyan natin sila ng team song sa Mayo.
Ito po, tinsyon natin sa kanila. Pag-graduating na natin sila lahat. Youngest choice is made! Maraming salamat po at mag-ingat kayo sa pag-uwi. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila! God God first! first. Maraming salamat po uli, Yorme